Bitawan mo ako, Shangjin, ibaba mo ako. Hindi na po kailangan lolo, magaling naman ako ngayon. Dadalhin ko lang si Sui Sui sa kwarto para bigyan ka ng apo na lalaki. Bitawan mo ako, Shangjin. Bitawan mo ang kamay ko. Anong ginagawang kunwari kapag Sui? Nasaan na yung lakas mo kagabi? Sinasabi nila na hindi ako kaya. Ako. Hindi pa sumasagot. Hoy Guling, nasaan ka? Pupuntahan kita. Magpakabait ka. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano sa harap ni Lolo. Pag-initan kita. Bastos. Ang halamang ito, sa huling kalahating oras lang ilalagay para magkaroon ng bisa. Naintindihan mo ba? Et Sui Sui. At Sui Sui, gabi na. Baka dapat umuwi ka na, kung hindi, baka pagalitan ka ulit ni Ginoong Siyang. May mga plano siya sa gabi, hindi niya ako maaalala. Ang kapalit niya, Ate Sui Sui, patay na ang kuya ko. Kahit mukhang katulad ni Ginoong Siyang ang kuya ko, hindi mo kailangang. Sino yan? Kuya, Sino ang kuya mo? ikaw pala. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Shangjin, sinusundan mo ako. Sinabi sa akin ni Guling na may isang matitigas ang ulo dito. Kailangan ng tulong. Kaya naparito ako. Yung namatay mong kaibigan, kung alam niyang araw-araw. Iniisip mo ang asawa niya, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Gusui, Ano, mali ba ang sinabi ko? umuwi na tayo. hoy, Et Sui Sui. Sa gabi, nag-isa kang pumunta sa bahay ng ibang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo na ng mas bata? Ganito ang gusto mo? Hindi ba't lalabas ako para humanap ng magpapabuntis sa'yo? Gusui, ulitin mo yan. Bakit? Ang asawa ng kaibigan mo, isang tawag lang. Mailalabas ka, ako hindi makalabas. Para maghanap ng saya? Para. Baba ka. Umuwi ka sa bahay ng kabit mo. Drive. Kuya Muan, kamusta ka na sa langit? Tatay, nakapasa rin ako sa kolehiyo. Bakit hindi ako makakapag-aral? Samantalang si Guling, makakapag-aral sa ibang bansa. Sui Sui, si Guling. Ngayon ay pangkapatid mo na rin. Marami akong utang sa kanilang mag-ina. Kaya kailangan kong dublihin ang pagbabayad sa kanila. At saka, lahat ng ipon sa bahay. Ginamit para sa pag-aral ni Lingling sa ibang bansa. Wala talagang pera. Maging maunawain ka. Hayaan mo na ang iyong kapatid sa pagkakataong ito. Bakit? Anak siya ng isang kabit. Silang dalawa. Sinira nila ang pamilya ng iba, dapat silang mapahamak. Papa. Bakit mo sinasabi iyan sa kapatid mo? Masaya na ang iyong pagkabata. Pero iba si Lingling. Ang med school mo, mahal din ang tuition. 5 taon pa. Mas mabuting magtrabaho ka na lang at kumita. Galit ako sa inyo. Et. Kuya Anan. Huwag kang umiyak, ate. Hindi ka na maganda kapag umiyak. Kuya Anan. Palagi mo ba akong sasamahan? Siyempre. Sumpa ko. Kuya Muan. Huwag kang umiyak, Sui-Sui. Ito para sa iyo, suotin mo. Para bang, ibang paan ng pagsama ko sa iyo.
Ay, kagat mo ako? Sino ka? Ang pamilya siyang ang sumira sa pamilya ko. Nagpakamatay ang asawa ko. Gusto kong ang asawa niya ay sumama sa kanya. Ikaw ay mula sa Z Group. Hahaha. Gusto ko ang anak ng pamilya siyang makita ang kanyang asawa sa tabi ko. Umiyak. Hindi. Boss, mali ang nahuli mo, ako. Ako lang ay si Boss Siyang. Kapalit ng kanyang unang pag-ibig. Wala sa'yo ang paghuli sa akin. Kahit mamatay ako dito ngayon, wala siyang pakialam. Pakawalan mo ako, pakawalan mo na ako, boss. Hindi ako naniniwala. Bumalik tayo sa pinanggalingan. Opo, Boss Siyang. Hahaha. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Guling. Ano nga? Ajin, parang mas sumusunod sa akin sa likod. Natakot ako. Nasaan ka? Pupunta ako dyan. Pakawalan. Salamat, Ajin. Sobrang takot ako kagabi. Hindi ko inakalang maapektuhan ka ng E-Group. Buti na lang nahuli na sila ng mga otoridad. Pero normal lang naman yun. Siyempre, asawa ako ng pamilya Bay. At tayo ni Arong, magkaibigan mula pagkabata, di ba? Pero, sobrang miss ko talaga si Arong. Malungkot pero matagal na siyang wala. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Kung ganyan ka, masisira ang katawan mo. Huwag kang mag-alala, nitong mga nakaraang araw, hinahanap ko talaga. Ang tanyag na doktor na si Changan kapag nakita ko siya. Gagawin ko ang lahat. Para ipagamot kayo ni Lolo. Salamat, Ajin. Minsan, iniisip ko, ang swerte ko. Nakapag-aral sa ibang bansa, at nakilala kayong dalawa ni Arong. Namimiss ko talaga yung panahon na tayong tatlo. Magkakasama sa abroad, nag-aaral at naglilibang. Nga pala, narinig ni Mama na na-shock ka, kaya pinapasundo ka niya. Kain tayo ng tanghalian sa amin. Miss ka narinig si Xiaoyu. Sage. Ajin, galit ka pa rin ba sa akin? Dahil noon, pinili ko si Arong, hindi ikaw. Tapos na yon, huwag na nating pag-usapan. Nasaan ang misis? Buong gabi-gabi, hindi umuwi ang misis. Ano? Tignan mo naman, anong klaseng asawa ang ganyan? Isang gabi na lumabas, hindi umuwi, baka naman. Nagiinuman na naman kung saan. Ay naku, bata pa naman, normal lang magliwaliw. Tignan mo si Xiaojin. Buong gabi rin naman hindi umuwi. Iba naman yon, kapatid ko. Nagbabantay kay At Lingling. Tama na, Xiaoyu, baka may importanteng ginagawa si At. Anong importante ang kailangan niyang gawin? Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maabot. Hindi sumasagot? Baka naman si Suisui. May nangyari? Ano naman ang mangyayari sa kanya? Isang gabi nang lumabas, hindi umuwi, baka ngayon. Lasing pa kung saan. Malapit na ang oras ng pagkain, hindi pa rin umuwi, ang sama ng ugali. Kung hindi pa siya umuwi, hindi ako magdadalawang isip na parusahan siya. Huwag na po kayong mag-abala, ina, nakauwi na po ako. Alam mo palang umuwi. Ate, nakauwi ka na. Ikaw, isang balong babaeng namatayan ng asawa, anong ginagawa mo rito? Ako. Gusui. Ngayon ba, hindi mo pa rin alam ang sitwasyon mo? Suisui Ji, uwi ka na, alis na ako. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Oy, Manang, buong gabi kang wala. Tapos ibang lalaki pa ang naghatid sa'yo, sa harap mismo ng kuya ko. Wala ka talagang hiya-hiya. Ano? Kaibigan ko lang siya, nagkataon lang nasabay kami ng daan. Sige na, okay lang basta ligtas ka. Punta ka mamaya para kumain. CJ. Shangjin, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Balikan mo yung damit mo. Bakit? Ang pangit. Kaysa sa nangyari kagabi, yan ba talaga ang mas importante sa'yo? Yan damit na yan? Yan ba talaga ang mas importante sa'yo? Kailangan ko bang sabihin kung anong nangyari? Gusui, wala ka bang hiya? Muntik na akong di makauwi kagabi ng buhay. Tao ka ba? Anong ibig mong sabihin? Salamat sa pag-iwan mo sa akin sa kalsada. Kinidnap ako ng mga taga-air group kagabi, dinala ako sa probinsya. Umiyagisawa, bangkay na ako ngayon. Kagabi, sinusundan ng mga taga-IA group si Guling. Pinahuli ko na sila ng mga otoridad. Sabi nila walang kasabwat, Gusui. Mag-isip ka muna bago ka magsinungaling. Wala akong ginawa. Ayaw mo wala, anong magsawa? Anong pinagkaiba ng pagtatanong sa kanya at sayo?
Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Balikan mo yung damit mo. Shangjin, nandito sa baba si Lolo at ang iba. Huwag kang magwala, bitawan mo ako. Bitawan mo. Ikaw ba ang magpapalit o ako ang magpapalit para sa'yo? Ano to? Galing sa mga hold-upper kagabi. Nagsisinungaling ka pa? Shangjin, ang dakilang siyang group. Ang magiging susunod na pinuno, hindi mo pa rin malaman ang totoo. Gusto mo pa bang magbintang ng walang basihan sa asawa mo? Asawa? Sobra naman ang pagmamataas mo sa sarili mo. Anong ginagawa mo? Hindi ko kung hanggang saan na ang ginawa ni Xiaohua sa'yo. Hanggang saan na ba talaga ang ginawa ng batang yan? Mukhang hindi pa naman umabot sa dulo ang batang yan. Bitawan mo ako. Sa mga araw na titira ka rito sa lumang bahay, magpakabait ka. Bagaman ikaw ay kapalit lamang, tayo pa rin ay lehitimong mag-asawa. Mag-ingat sa impluensya. Hoy, Boss Shang, sinabi ng pulisya na nahuli nila ang isa pang natitirang miyembro ng EA. Nag-surrender. Sabi niya, noong gabing iyon, hindi siya sumunod kay Guning, kundi siya ang nag-hostage sa asawa. Lingling, kumain ka ng marami. Kagabi, nabigla ka. Ako ay ayos lang, salamat tita. Pero, salamat sa aking kapatid na agad dumating kagabi. Hindi tulad ng iba. Naglibot buong gabi. Agabi, ang sinundan ng Ye. Ay hindi ikaw. Xiaoyu, paano ka nagsasalita? Sige na Ajin, ganyan talaga ang ugali ni Xiaoyu. Huwag mo na siyang sisihin. Lolo, ano ang nangyari sa iyo? Wala ako. Masakit ang ulo, hindi makatulog ng maayos sa gabi. Matanda na ako, dumadami na ang mga sakit. Lolo, ayon sa impormasyon, dumating na si Dr. Changan sa lungsod. Gagawin ko ang lahat para hanapin siya. At hilingin gamutin ka niya. Lolo, inumin mo ang gamot na ito. Sa susunod na mga buwan, makatulog ka na maayos. Guswi, paano mo nagawang bigyan si Lolo? Ang hindi kilalang gamot na ito. Sui-sui, ano ito? Ito ay ginawa ng kaibigan na naghatid sa akin kanina. Nag-aral siya ng tradisyonal na medisina at kilala niya. Si Dr. Changan. Ang tagal ko nang naghahanap. Nang kung nasaan si Dr. Changan. Paano mo nakilala ang kaibigan niya? Hindi mo mahanap ang lahat ng kasabwat ng marami kang hindi nahahanap. Hindi ba? Bagamat mabuti ang intensyon ni ate, ngunit Lolo, huwag mo na itong inumin, baka may mangyari. Baka gusto kanyang saktan, Lolo. Shangyu, bagamat hindi tayo nagkakasundo, hindi mo kailangang isipin ang ganyan tungkol sa akin. Noong may sakit ang kapatid ko, ikaw ang pumagitna at nakapag-asawa sa pamilya siyang. Pera lang ang habol mo, pati ang nobyo. Ang kapatid mo, kinuha mo. Walang hiya. Kinuha? Ako ang kumuha. Hindi ba noong una? Siguling ang unang nag-aksil sa'yo. Pinili mo si Berong. Usui, tama na ba ang sinasabi mo? Kapatid mo ang unang nagbanggit nito. Anong kinalaman ko? Ikaw, tama na. Huwag na kayong mag-away. Xiaoyu, hindi ba paborito mong kainin ang cake? Kain muna tayo ng keke, CJ. Ako na ang maghahati. Lolo. Kuya, bigyan kita ng isang piraso. Ay, naubos na, pasensya na, manugang. Ayos lang. Kainin mo ang akin. Ay, ang laki naman ng cake na ito, hindi ko kayang ubusin. Kumain ka na, nakatingin si Lolo. Kung gusto mo talaga ng cake, bibilhan kita ng madalas. Lolo, ang gamot na ito, siguraduhing inumin mo. Sige. Lolo, mga bagay na hindi kilala ang pinanggalingan, huwag basta-basta inumin. Paano kung may mangyari?
Naniniwala ako kay Suy-Suy, ang manugang ko. Hindi niya ako pahihirapan. Pero may iba. Pagkatapos kumain, pwede ka nang umalis. At sa susunod, kung may panganib, diretso tumawag ng pulis, huwag laging istorbohin si Ajin ko. May asawa na siya ngayon. Lolo, bakit mo naman ganunin si Atlingling? Halika, Atlingling, isasama kita. Gusui, halika, tulungan mo akong magbihis. Wala na ang feudal na sistema, Ginoo. Hindi mo kayang magbihis mag-isa? Ikaw. Ayun. Ginang, may ipagutos po ba kayo? Tulungan ang Ginoong magbihis. Opo, Ginang. Gusui, ikaw. Ginoo, may iba pa po ba kayong kailangan? Meron. Pumasok ka, alagaan ako sa pagligo. Opo, Ginoo. Kahit ito hindi mo magawa ng maayos, tanggal ka na. Ginoo, pasensya na po, ako. Umalis ka. Ano ang ginawa niya? Tatanggalin mo siya. Pinapahid ko lang siya ng sabon para sa akin. Hindi pa niya magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Kaya nga may mga bagay na ikaw bilang ginang ang dapat mismo ang gumawa. Bitawan mo ako. Gusui, ikaw pa talaga nagtitiis sa isang katulong na babae. Akit ako sa harap mo. Ang bukas loob mo talaga. Kaya naman, matagal na akong nanonood sa inyo ni Guling. Isang katulong lang ba? Ano naman iyon? Nagsiselos ka kay Guling. Hindi ako naglakas loob. Ako lang isang kapalit. Bakit ako magsiselos sa tunay na siya? Kung ganoon, yung si Xiaohua, ano ang tungkol sa kanya? Paano mo ipapaliwanag ang relasyon nyo? Siya ay anak ng dating driver namin at may karamdaman ang kanyang ama. Hindi rin mayaman ang kanilang pamilya. Tinutulungan ko lang silang alagaan siya. Lalaki at babae na magkasama sa isang bahay. Inaalagaan mo siya doon sa bahay. Ako ang nagsasabi sa'yo, Boss Shang. Ikaw talaga ang nagsiselos dito. Kung sasabihin ko na ako nga ay nagsiselos, ano ang gagawin mo? Ano ang hinahanap mo? Nasaan ang gamot? Inilagay ko na lahat ng gamot. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong magkaroon ng apo ang lolo? Nagsisisi ka na ba? Pupunta na ako sa trabaho. Maghintay ka lang dito sa bahay ng maayos. Huwag mo nang hanapin yung pamilya mo.
Hello. Ate Suy-Suy, nawala na naman ang tatay ko. Sige, pupunta ako agad. Ate Suy-Suy, salamat talaga sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na namin mahahanap ang tatay ko ngayon. Chia Ohua, hindi ko mahanap ang kuya mo. Nasaan ka at ang kuya mo, Itay? Muhua. Lalong lumalala na ang Alzheimer ng tiyo. Sa susunod, kailangan mong bantayan siyang mabuti. Muhua. Kailangan mong pagbutihin ang iyong kasanayan sa medisina. Ikaw lang ang aasa ng tatay mo sa mga susunod niyang araw. Opo, naiintindihan ko. Usui, pinapabayaan mo lang ba ang mga sinabi ko? Ano ang ginagawa mo? Sumama ka sa akin pabalik. Pwede kang makasama ng ibang babae. Bakit hindi ako pwede? Ikaw. At huwag kang magkamali. Ako si Kuya Jin. Nagkataon lang na nagkita kami sa daan. Nihatid lang ako ni Kuya Jin. Yun lang. Guling, sasabihin ko sa iyo habang buhay pa ako. Hindi mo makukuha ang bahay na ito. Hindi ka magkakaroon nito. Ate, gusto ko lang naman maayos na pangasiwaan ang proyekto ng Gugru. Kung ganoon, bakit mo ako pinag-initan? Huwag mo akong tawaging ate. Hindi ko kailanman tatanggapin ang anak ng kabit bilang kapatid. Usui, huwag kang magmalabis. Ano ba ang mali sa sinabi ko? Ate, ayaw ko talagang makipag-away sa'yo. Si Suy-Suy, huwag mong hayang madumihan. Ang mata mo. Halika, isasama kita pauwi. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Sarili kong asawa, ako ang maghahatid. Sakay ka. Pauwi kita ng driver. Ayaw kong sumakay. Paano kung iiwan mo na naman ako sa daan? Huwag kang magtampo. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Kung ihatid mo ako, paano naman si Guling? Okay lang, Jin. Makakauwi naman ako mag-isa. Huwag na. Ayokong magkakamali. Muhua. Umalis na tayo. Usui sa harap ko. Nagkakamag-kamag ka pa sa ibang lalaki. Para bang wala ako? Ikaw naman, hindi pa tapos ang 7 araw ng iyong kaibigan. Kasama mo na ang asawa niya. Sino ba talaga ang mas malala? Ikaw. Jin. Bitawan mo ako. Jin. Bitawan mo. Aba, ikaw pala. May mukha ka pang bumalik. Anong nangyari? Yung lolo mo, kinain yung gamot na binigay ng babaeng to. Ngayon dugo ang suka. Nawalan ng malay. Papunta na yung pribadong doktor. Impossible. Papasukin niyo ako para makita ko si lolo. Mamamatay tao ka. Anong karapatan mo para makita si lolo? Kuya, ganun na nga ang nangyari kay lolo dahil sa kanya. Pinagtatanggol mo pa rin yung babae. Hanggat hindi malinaw ang nangyari, asawa ko pa rin siya. Respetuhin mo. Bakit niyo sinasabing dahil sa gamot? Ang nangyari kay lolo? Nakita ko mismo, kinain ng lolo mo. Pagkatapos niyang inumin, nagdugo agad. Kung hindi yon, ano pa? Hindi pwedeng mangyari yon. Usui, ano pa ang masasabi mo? Papasukin niyo ako para makita si lolo. CJ, tingnan mo. Tingnan natin kung anong mahuhukay mo. Dok, ano po ang lagay niya? Mga sintomas ng pagkalason. Pero yung uri ng lason, hindi pa namin matukoy. Kailangan sigurong dalhin sa ospital. Usui, anong ginagawa mo? Hindi mo nakita. Pumupulso ako. Marunong ka rin pala ng medisina. Kaunti lang naman. Ikaw na hindi man lang nakapagkolehiyo. Anong medisina ang alam mo? Huwag kang magpangga. Hoy, Anong ginagawa mo? ano ng kalokohan yan? Tumahimik kayo. Papa. Gago ka. Hindi ka naman marunong na medisina. Bakit ka nagpapanggap? Gusto mo bang mamatay si Lolo? Hindi kailangan nang ilabas ni Lolo ang dugong ito. Pag naubo niya, okay na siya. Maniwala ka sa akin. Tama na. Shangjin, makinig ka sa akin. Shangjin. Shangjin. Shangjin, Shangjin. Maniwala ka sa akin. Wala kang alam sa medisina, hindi ka nga. Hindi ka nga nakapagkolehiyo. Bakit kita paniniwalaan? Shangjin, akala mo ba ikaw ang... Ano ba rin sa akin mula sa may akong sakit taon ng angkas? Hanggang sa ako ngayon, malakas na. Sasabihin mo bang ikaw ang nagligtas sa akin? Bakit hindi mo na lang sabihin? Ikaw si Dr. Changan. Paano mo nalaman na hindi ako? Gusui ngayon para hindi ka managot.
Kahit anong kasinungalingan, kayang-kaya mong gawin. Sige na. Alam ko na. Simula pa lang, hindi mo na ako pinaniwalaan. Sabi mo, galing kay Muhwa yung gamot na yon. Pupunta na lang ako sa kanya ngayon. Huwag kang pumunta sa kanya. Ako mismo ang gumawa ng gamot na yun. Naghanap lang ako ng dahilan para mainom ni Lolo. Gusui, anong oras na? Ikinagtatanggol mo pa siya. Ganoon ba siya kahalaga sa'yo? Totoo ang sinasabi ko. Ako ang gumawa ng gamot na yun. Walang kinalaman si Muhwa. Sige, ayos. Shangjin, ano nang ginagawa mo? Kung may mangyari man kay Lolo, hindi kita patatawarin. Mula ngayon, dito ka na sa basement. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Shangjin. Gising ka na. Malamig ang hangin ngayong gabi, umuwi ka na at magpahinga. Lolo Wang, napag-isipan ko na. Desisyon kong gamitin ang huling taon ko para samahan siya ng maayos. Hahanapin ko siya. Kung yan ang desisyon mo. Sage, umalis ka. Kumusta? Mamamatay tao, ano ang pakiramdam ng 2 araw na walang tubig at pagkain? Kumusta na ang lolo ko? Salamat sa'yo. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Huwag kang mag-alala. Malapit nang magising ang lolo. Akala mo talaga, doktor ka na? Ang babaeng ito, alam na may asaway nakikipagrelasyon pa. Gusto bang saktan ang lolo? Dapat mamatay ka. Bakit hindi ka nasunog noong sunog noon? Ako ang alam na may asaway nakikipagrelasyon. Hiza, talagang lubusan kang. Na-brainwash ni Guling. Si Guling at kuya ko ang bagay talaga. Wala na naman yung taga-Bay family, itatapon ka na ng kuya ko. At magkakasama sila ni Atlingling sa tamang panahon. Yun ay pagitan ko at ng kuya mo. Wala kang karapatang makialam, bata ka. Mukhang mainit ang ulo mo. Baka magkasakit ka. Ikaw. Sig. Sinusumpa mo pa ako. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Babae, kanina ang yabang mo, sinusumpa mo pa ako. Pagbalik ng kuya ko, patay ka. Aray. Sunog. Tulong. May sunog. May tao ba? Nailigtas ang binata, hindi nasunog ang picture frame. Sige na, Gusui. Baka ito na ang kapalaran mo. Mas mabuti pang bumaba ka na at hanapin si nanay at si Kuya Anan. Ang tagal na, bakit hindi pa nagigising? Diyos ko, grabe ang kagaguhan ng babaeng ito. Lolo, Tatay, Nasaan ako? Bakit nandito kayong lahat? Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman, para akong natulog lang. Sui-sui, huwag na po ninyong banggitin yun. Siya ang nagbigay sa inyo. Ang di kilalang gamot na nagdulot ng pagkawala ninyo sa malay at pagdugo. nagsasabi ka ng kung ano. Nagdugo ako, pero pagkatapos noon, gumaan ang pakiramdam ko.
Tatay, sa ganitong pagkakataon, ipinagtatanggol pa rin ninyo siya. Ang kalagayan ninyo, ang doktor ang masusunod. Doktor, paki-examine po ang tatay ko. Wala nang problema sa katawan ng matanda. Ang dati niyang kondisyon ay gumaling na. Magpahinga lang siya. Pwedeng umalis sa ospital ngayon. Ano ang sabi ko? Epektibo talaga ang gamot ni Suisui. Kailangan kong humingi pa sa kanya. Xiaojin, nasaan si Suisui? Ano? May sunog sa basement. Gino, Suisui, Gino, malaki ang apoy sa loob. Delikado kung papasok kayo. huwag mo akong pigilan. Nasa loob ka si Suisui. Suisui, Ginang, hindi ba't inalis ninyo siya kanina? Mga kalahating oras na ang nakalipas. anong kalahating oras? Nandito ako sa ospital kasama si Lolo. Inay, sinabi ko na sa inyo, huwag ninyong guluhin siya. Ayaw ninyong makinig. Ngayon, may namatay na. Inay, ako. Hindi ko inakala na magkakaganito. Hindi ko inakalang mapapatay ko siya. Inay, sagipin mo ako. CJ, bago pa malaman ng kapatid mo ang totoo, huwag kang magpahalata. Mag-iisip ako ng paraan. Gino, ito ang bagong kuha sa CCT. Sino itong lalaki? Anong ginagawa ninyo ng mga gwardiya? Pinapasok ninyo ang isang estranghero at dinala siya. Kanina ko pa nakikita. Kayo po mismo ang nakita ko. Gino, Xiaojin, hindi mo pa ba nakikita? Malinaw na siya ang naglagay ng apoy para magkagulo at mapadali ang pagtakas niya. Tama, hindi naman siya mapakali. Isang gabi nga, hindi umuwi. Malamang sinamantala niya ang gulo para tumakas mula sa pamilya natin. Umalis sa pamilya siyang. Ano ang makukuha niya? Kuya, sa ganitong sitwasyon, pera-pera pa. Siya. Malinaw na hindi kanya mahal. Kung hindi, bakit siya sasama sa ibang lalaki? Gusui, Atay, Xiaojin, si Suisui. Lolo, Narinig ko na ang lahat. Ikaw na lalaki. Nangahas kang ganyan ang trato kay Suisui. Noong nakita ni Guling na malubha ka, agad niyang tinapos ang kasunduan at pinakasalan ang binatang bay. Si Suisui ang walang pag-atubili. Pumunta sa pamilya siyang at nanatili sa tabi mo. Walang tigil na nag-alaga hanggang sa gumaling ka. Kalahati ng tagumpay mo ay dahil kay Suisui. Ngunit, kahit ngayon, hindi mo man lang sinuri ang katotohanan. Agad mo siyang ikinulong sa silong. Ganyan ka ba mag-asawa? Shangjin, anuman ang gawin mo. Ibalik mo agad ang apo kong babae. Kung hindi, magdudusa ka. opo, Lolo. Baka naman. Ako talaga ang nagkamali. Suisui, nakagising ka rin. ako. Bakit ako nandito? Ikaw, Lolo Wang. Handa na ang gamot. Shangjin. Bakit ka nandito? Ang kamay mo. Ano-ano ang nangyari? Ito'y nang iligtas kita sa pamilya siyang. Naapuyan. Pero okay lang, Lolo Wang. Naayos na niya. Pamilya siyang. Ikaw, Bini-bini. Hindi ako si Shangjin. Ako si Muan. Kuya Muan. Talagang si Kuya Muan. Hindi ka namatay, buhay ka pa. Guro. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Guro? Huwag mong sisihin si Lolo Wang.
Ako ang nagpatahimik sa kanya nitong 3 taon. Si Lolo Wang ang nagpanatili ng hininga ko sa kanyang medisina. Ngunit ang katawan ko'y parang bangkay na noon. Ikaw ay napangasawa na sa pamilya siyang. Ayaw kong gambalain ang buhay mo, ganyan na lang. Masaya na rin na mabuhay sa puso mo. Pero alam kong, sa pamilya siyang, hindi ka naman masaya. Kaya gusto kong, sa natitirang 1 taon ko, mas samahan ka pa. Huling taon. Ano nang ibig sabihin ng huling taon? Guro, ano ba talaga ang nangyayari? Guro, Ang sakit ni Muan, hanggang limitasyon na. 1 taon na lang ang itatagal niya. hindi. Impossible. Hindi totoo to, Guro, sabihin mo sa akin. May paraan ba para iligtas siya? Anong paraan? Para mailigtas si Kuya Muan, sabihin mo sa akin. Itong mga nakaraang taon, patuloy akong gumagawa ng gamot para sa kanya. Kulang na lang ng 1 halamang gamot, pero ito. Napakahirap hanapin. Kung makita, baka may pag-asa pa siya. May pag-asa pa. Anong halamang gamot? Guro, sabihin mo sa akin, anong halamang gamot? Okay lang, binibini, masaya na ako na may 1 taon pa akong kasama ka. Sobrang saya ko na. Ano man ang mangyari? Kailangan kong hanapin yung halamang gamot na iyon. Doktor mo, ito ang halamang gamot na hinahanap mo. Salamat, Lolo, ito ang gamot mo para sa 1 linggo. Huwag kalimutang inumin. Nga pala, huwag na huwag kang inom ng alak. Sex. Doktor mo, nitong mga nakaraang araw, ininom ko. Yung gamot na binigay ninyo, mas gumaling na ako. Tingnan mo, nakakataas na ako ng braso, nakakagalaw na ng paa. Tingnan mo, sa tingin ko, mas magaling kayo kaysa sa mga doktor sa Provincial Hospital. Salamat sa inyo. Alis na ako. Suy. Salamat sa pagod mo nitong mga nakaraang araw. Okay lang, hindi naman ako nagtatrabaho ng libre. Hindi ba't? Kasama ko naman si Kuya. Ngayon, kahit papaano, mas masaya kaysa noong. Nasa pamilya siyang patayo. Sa mga susunod na araw, samahan natin si Kuya. Doktor, tingnan ninyo kami. Guling. Gusui, hindi ka patay. Sino pala to? Yung kabit at anak niya pala. Gusui, anong sinasabi mo? Tama nga si Shangyu. Kumakas ka nga sa gwapong to. Nagbukas pa ng klinik dito. Mag-ingat ka sa bibig mo. Malinis ang relasyon namin ni Suy. Anong angas mo? Kaya pala Xiaohua. Ayaw mo ibenta tong bahay sakin, may plano ka na pala. Sige, magkano? Hindi ako tumatawad. Ako, Pasensya, kahit magkano, hindi namin ibebenta. Gusui, wag kang abusado. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kikitain ng gugroup sa pag-develop ng kalyeng to. Sayang lang ang pagpapalaki sa'yo ng tatay mo. Wala naman akong parte sa group. Wala akong pakialam kung kumikita siya o hindi. Inay, okay ka lang. Kahit anong gawin nyo sa bahay na to, marami akong paraan para lumuhod kayo. At magmakaawa na bilhin ko to. Talaga ba? Sa tingin ko, kayo ang luluhod at magmamakaawa. Ha, ikaw lang. Isang kapalit ka lang. Wala ka namang trabaho mula nang ikinasal ka sa siyang family. Anong kaya mong gawin para magmakaawa ako sa'yo? Nakakatawa ka. Gusui, sasabihin ko sa'yo. Ako ang tunay na minamahal ng katay mo. Nanay mo, siya ang kapalit. Siya ang kabit. Habang buhay kayong magiging kapalit lang. Hinampas mo ako, aray. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Masikip at mabigat ang pulso mo, pula ang dila mo. Malala ang pagka-stress ng atay mo. Kung wala akong pagkakamali, cancer sa atay yan. Magpatingin ka na agad. Gusui, wag mo akong baliw-baliwin. Isa ka lang tagaluto sa klinik na to. Anong alam mo sa medisina? Huwag mo akong takutin. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hintayin kitang magmakaawa sa akin. Ano ka ba, Gusui? Nababaliw ka na ba? Para lang hindi ibenta tong bahay sa amin. Anong klaseng kasinungalingan yan? Nakaisip ka pa talaga. Kung ayaw mong maniwala, pagkatapos ng 3 araw kung wala siyang nangyari ang bahay na ito, pwede ko na lang ipagbil sa'yo. CJ, sigurado kang matatalo ka. Pagkatapos ng 3 araw, dadalhin ko ang kontrata para hanapin ka. Huwag kang magtatago ha.
Ma, alis na tayo. Hindi na kita ihahatid. Et Suy, totoo ba ang sinabi mo kanina? Ano, pinagdududahan mo rin ako. Hindi naman, ikaw lang ang natatanging estudyante ni Iyarwang. At ikaw pa si Iyar Changan, hindi ko kayang pagdudahan. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Bosyang, ayon sa investigasyon, itong mga nakaraang araw sa Commercial Street, may binuksan na mo family clinic, may nakakita kay Mrs. na pumapasok at lumalabas doon. Ang pamilya mo na naman. Busui, paano mo nagawa? Paumanhin, hindi pa kami nagbubukas. Shangjin. Busui, ang hirap mong hanapin. Bitawan mo ako. Nawala ka ng kalahating taon, walang kahit anong balita. Ngayon, lalo kang naging matapang. Ano ang gusto mong gawin? Sumama ka sa akin pauwi. Ayaw ko. Hindi pa tayo nagdiborsyo. Sumama ka sa akin pauwi, ikaw pa rin ang misis. Shangjin. Linawin mo. Ngayong pagkakataon. Ako ang ayaw na sayo. Isang kapalit lang. Nakakapagsalita ka ng ganyan sa akin. Shangjin. Hindi ka nakatulad niya. Kaya ayaw ko na sayo. Busui, ano ang ibig mong sabihin? Sino ba talaga ang kapalit? Hindi pa sigurado. Suy. Ikaw si Ginoong Siyang, tama ba? Sa loob ng 3 taon, salamat sa pag-alaga kay Suy. Kahit na, sa pamilya Siyang, mukhang hindi siya masaya. Mabuti. Mabuti naman. Busui, ang galing mo talaga. Suy, hindi ka ba nito inabala? Wala. Pero ngayon, alam na niya ang lahat. Dahil sa kanyang mapagmataas na ugali. Malamang hindi na niya ako guguluhin pa. Sana nga. Suy, sa mga nakaraang taon sa pamilya Siyang, nagtiis ka ng hirap. Kuya Muan, ang pinakamahalaga ngayon ay gamutin ka. Sabi ng aming maestro, kulang pa ng isang sangkap sa gamot mo. Makalipas ang ilang araw, mag-a-announce siya ng pagbabalik at sasamahan ko siya. Mahirap ba hanapin ang sangkap na iyon? Pag-announce ng aming maestro na magbubukas muli ng konsultasyon. Maraming mayayamang pamilya ang darating para magpatingin. Baka sakaling mayroon ng sangkap sa bahay ng sinuman sa kanila. Makakaligtas ka na sa sakit mo. Sage. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Mayroon kang huling bahagi ng kanser sa atay. 1 buwan na lang ang natitirang buhay mo. Umuwi ka na at maghanda para sa huling hantungan. Papaano nangyari ito? Paano nangyari na lahat ay tama ang hula ni Gusui? Ayaw ko pang mamatay. Ma, huwag kang magpanik. Doktor, magkano ang gagastusin para magamot ito? Hindi problema ang pera, doktor. Hindi ito usapin ng pera. Ang problema kasi sa sakit mo. Huling bahagi na ito, kung si Maestro Wang o ang kanyang alagad, si Maestro Changan, ang nandito. Baka may pag-asa pa. Kamakailan, ang kilalang maestro ng dakilang siya, si Maestro Wang, ay ipinahayag ng mariing ang pagbabalik, 3 lang ang pwesto. Ayon sa balita, ang tanging alagad ni Maestro Wang, si Maestro Changan, ay lalahok din sa konsultasyong ito. Para sa unang pagkakataon sa publiko. Bakit ayaw buksan ni Maestro Wang ang pinto? Walang sumasagot kahit sino ang kumatok, wala kaya siya. Imposible, ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kahit na, hindi ko kayang pantayan ang pamilya Siyang dito sa GC. Pero bilyonaryo rin ako. Bakit niya ako hindi papansinin? Hindi basta-basta makikita si Maestro Wang. Ang unang makakapagbukas ng kanyang pinto ang may pag-asa. Kuya Jin. Wala lang, iniisip ko lang, 3 lang ang pwesto. Ngayon, hindi na nagbubukas ng pinto si Iyarwang. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala kung makakahingi ako ng tulong kay Irwang. Para gamutin si Lolo. Papagamutin ko rin si Tita. Sage. Mabuti. Ikaw talaga ang mabait, Bosyang. Sabi ko na nga ba, dapat noon pa. Ikaw na ang pinili ni Lingling. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Kuya Jin, nakita mo na ba si At? Narito kami para kay Irwang ngayon. Bakit mo binabanggit ang hindi naman importante?
Sige, tama ka. Gusui, bakit ka nandito? Ano? Hindi ba ako pwede pumunta? Anong ginagawa mo dito? Hindi naman makikipag-agawan ka sa amin, di ba? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon noon, inay at anak. Kayong dalawa ang hindi nagpahalaga. Ngayon, huwag ninyong sisihin kung magiging masama ang loob ko. Nakakalito, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Baka naman, gusto mong sabihin na ikaw si Iyarwang. Siyempre, hindi ako. Pero kaya kong buksan ang pinto niya. Eti, huwag kang magbibiro. May sakit ka ba? Sandali lang. Hihintayin kong lumuhod kayong dalawa sa harap ko. Iemi, lumuhod sa'yo. Kahit mamatay ako sa sakit, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Sinabi mo iyan ha? Gusui, Ano? pumunta ka ba rito ngayon? Dahil sa kanya? Ganoon ba siya kahalaga sa'yo? Napakahalaga niya sa akin. CJ, subukan mong buksan muna ang pinto. Huwag kang mag-alala. Kapag kumatok ako, bubuksan niya yan. Ikaw, Ako to, buksan mo. Ano ba yan? Sino ba yung babae na yon? Ako nga hindi makatok. Sa pinto ni Yarwang, akala mo kung sino. Nga, Ang talino niyang makunwari. Sino siya? Paano siya nakapasok? nga, hindi ko man lang mabuksan ang pinto. Bakit naman niya? Buksan mo ang pinto, batang babae. Lingling, tutong kilala niya nga ba si Yarwang? Lagot na, siguradong hindi niya ako tutulungan. Anong gagawin, Lingling? Paano ito pwed? Baka siya lang ay. Isang utusan lang sa ilalim ng doktor. Huwag ka munang mag-alala, inay. Tingnan mo, bumukas ang pinto ng kwarto. Yon ay si Yarwang. Yarwang, ikaw nga talaga si Yarwang. Tulungan mo ako, Yarwang. Kayo po ay huminahon muna. Lahat kayo ay naparito ngayon upang magpagamot. Napansin kong maraming dumating ngayon. Kaya nga, itataas namin ang 3 pwesto para sa konsultasyon sa 10. Dahil sa limitasyon ng aking lakas. Pinakamarami, 3 lang ang pwede kong pagmasdan. Ang natitirang 7 ay ipapamana ko sa aking sariling disipolo. Tiyangan, Kilalang kilala na rin po si Dr. Changan. nga. Ngayon, ipapakilala ko siya ng formal sa inyong lahat. Aking pinakamamahal na disipolo. Tiyangan. Siya pala yun. Kaya pala nakakabukas siya ng pinto. Kaya pala siya iyong Dr. Changan. Ang bata pa niya at ang galing na niya. Kung ako naman ay maaring ipakonsulta kay Dr. Changan. Sulit na itong pagpunta ko rito. Noong una, nang ikaw ay nagkasakit na malubha si Guling, kinansel niya agad ang kasunduan sa kasal at ikinasal sa anak ng pamilyang Bai. Ikaw ay si Suisui. Siya ay hindi nag-atubiling pumunta sa pamilyang Shang at nanatili sa tabi mo. Iniingatan kanya araw at gabi ang iyong paggaling. Kalahati ng kredito ay kay Suisui. Gusui. Noong nakaraan, ikaw talaga yon? Aking disipolo, ikaw muna ang magsasagawa ng konsultasyon ngayong araw. Opo, Master. I-check mo ako. I-check mo ako. Siya mo, Dr. Chan. I-check mo ako. Ako muna, Doctor. Huwag po kayong magmamadali, isa-isa lang po. Hindi Dr. Changan. Nakikiusap ako, iligtas mo ang nanay ko. Malapit na mawala ang nanay ko. Nakikiusap ako. Suisui, aking mabuting suisui, noong una. Ako ang nagkamali, ako ang may masamang bibig, ako ang walang utang na loob. Nakikiusap ako, pagalingin mo ang sakit ko, pakiusap. Mabuti, ngayon sabihin mo sa harap ng lahat, ikaw ang kabit. Sinira mo ang pamilya ng iba, dapat kang mamatay. Ako, Pag-iisipan ko. Ayaw mong sabihin ko na. sige, sasabihin ko, ako ang kabit, sinira ko ang pamilya ng iba. Dapat akong mamatay. Nanay, ano bang sinasabi mo? Ganito na ang kalagayan mo. Bakit mo pa iniisip ang mga iyan? Suisui, aminado ako. Noong una, ako ang nanliga sa tatay mo, pero hindi ko inakala na magkakadepresyon at magpapakamatay ang nanay mo. Suisui, patawarin mo ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ako, ayokong mamatay. Noong araw na pinapaluhod kita, ayaw mo. Ngayon nagbago na ang isip ko. Ate, ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Gusto ko ang gugru. Gusui, nababaliw ka ba? Hindi mo ba gusto ang gugru? Nagbago na ang isip ko. Noong una, ayaw ko talaga.
Pero ang group noong itinatayo ito. May kontribusyon din ang nanay ko. Kung ibibigay ko ito, hindi ba kayo ang makikinabang? Ikaw talaga. Narito ang gamot, kung hindi mo ibibigay, umalis ka na ngayon. At maghanda ka na para sa libing. Sige, papayag ako. Bukas, papadala ko ang kontrata. Nanay, tumayo ka. Kung mawawala ang gugroup, saan tayo kukuha ng pambuhay? Nanay, tumahimik ka. Ganito na ang sakit ko. Pera pa rin ang iniisip mo. Mas mahalaga ba ang pera kaysa buhay ng nanay? Hindi ako sang-ayon. Wala kang magagawa. Ngayon, sa gugroup, ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Sui-sui, pakiusap. Iligtas mo ako. Bukas, papapirmahan ko ang kontrata. Sige, bibigyan kita ng 3 araw para ihanda ang kontrata. Kapag nakuha ko na ang group, sisimulan ko ang paggamot sa iyo. Narito ang gamot, kunin mo. Mabuti. Salamat. Paumanhin dahil sa personal kong problema na antala ang oras. Susunod, sisimulan ko ang paggamot sa lahat. Ako muna, doktor, ako muna. Huwag kayong magmadali, pumila kayo ng isa-isa. Sunod. Anong sintomas? Sumama ka sa akin pabalik. Kung walang sakit, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang ibang pasyente. Lolo, Ano ang nangyari kay Lolo? pagkatapos mong umalis, lumala ang kanyang kalagayan. Hindi na siya makakilos. Siyang Jin. Hindi mo naman siguro ako ginugulo para lang pauwiin ako. Guguluhin kita. Gamit ang buhay ni Lolo. Sige, uwi ako sa'yo. Sui-sui. Kuya mo, An, bakit ka lumabas? Mahina ang katawan mo. Baka magkasakit ka. Akala ko tapos ka na, kaya dumating ako para tingnan. Hindi mo dapat tawaging Sui-Sui. Dapat mo siyang tawaging Rasyang. Sui-sui. Kuya mo, An. Kailangan ko uwi sa family. Pupunta ako doon. Huwag kang mag-alala sa akin. Sige, mag-ingat ka. Ang siyang family ay kanyang tahanan. Bakit mag-iingat sa pag-uwi sa sariling bahay? Siyempre kailangan mag-ingat. Noong huling sunog sa siyang family, kung hindi ako pumasok para iligtas siya, hindi mo na makikita si Sui-sui ngayon. Sinabi ko na, tawagin mo siyang Rasyang. Kailangan mo pa bang turuan kung paano magsalita? Hoy, siyang Jin, huwag mo siyang galawin. Mahina ang katawan niya. Ayos ka talaga, babae. Para lang makapagtakas sa iyong kasintahan. Sinunog mo pa ang bahay. May mukha ka pang bumalik. Siyang Yu, paano nasunog ang silong? Hindi pa alam. Ikaw talaga, babae. Papatayin kita. Hoy, Xiao Yu. Parang isang basag ulo. Mukha kang baliw. Tingnan mo, alin sa mga dalaga sa lungsod ang katulad mo? Kapatid mo siya. Pero itinulak mo siya para sa isang dayuhan. Tama, kuya. Dahil sa babaeng ito, nasaktan ka na ni Lolo, pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Ito ay hindi tungkol sa kagandahang asal o tuntunin. Nanay, kung hindi mapipigilan ang kayabangan ni Xiang Yu, sa labas, sasabihin nila na walang disiplina ang Xiang family. Sino ang walang disiplina? Ang video ng CCA sa araw ng sunog, ibibigay ko sa pulisya. Nababaliw ka na ba? Kapatid mo siya. Dahil kapatid ko siya, kaya kailangan siyang disiplinahin. Kung ibang tao iyan, matagal na siyang nakakulong. Iano naman si Gusui. Babae ko, ako ang bahala sa kanya. At bumalik siya para bisitahin ng lolo. Malubha na ang sakit ng lolo. Hindi na pwedeng patagalin pa. Anong lolo ang pinupuntahan niya? Hindi naman ako sa high school lang ang natapos. Anong alam niya? Nga, kuya. Di ba ngayon pupunta ka para kuhanin si Dr. Wang? At ang estudyante niya, bakit siya ang dinala mo? Siya ang estudyante ni Dr. Wang. Si Dr. Chang'an. Ano? Paano nangyari yun? Kaya pa ba siyang iligtas? Kaya. Punasan mo ang pawis mo.
Mahirap gamutin. Bigyan ko muna ng gamot ang lolo para sa isang kurso. Inumin 3 beses isang araw. Babalik ako pagkalipas ng 1 buwan. May iba ka bang sasabihin? Dito na ang bahay mo, saan ka pa pupunta? O baka naman, babalik ka sa taong yon na apelyido mo. Bitawan mo ako. Paano kung hindi? Ano, boss Siyang, saan mo na naman ako? Ikukulong ngayon? Sa basement, sa attic, o sa maliit na madilim na kwarto? Para madali para sa nanay mo at kapatid mong babae na patayin ako. Ngayon, hindi ka na kailangang pumunta kahit saan. Dito na sa kwarto. Ayokong manatili dito. Bitawan mo ako. Siyang Jin. Ano ba talaga? Ang meron siya na wala ako. Siyang Jin, hindi kaya. Tunay kang umiibig sa akin. Ako, Hanapin mo na lang si Guling. Ngayong, patay na ang asawa niya at bagong panahon na ngayon. Wala nang magsasalita tungkol sa inyo. anong kinalaman ni Guling dito? Bakit mo siya binabanggit? Pampalit lang naman ako sa kanya. Ngayon, maaari mo na siyang makuha muli. Kaya maghiwalay na lang tayo. At mabuhay ng mapayapa. Ang ganda ng maghiwalay at mabuhay ng mapayapa. Noong iniligtas mo ako, dahil ba yon? Sa pagkakahawig ko sa childhood sweetheart mo. 2 dahilan. Una, dahil talaga kamukha mo si Kuya Muan. Pangalawa, Ayoko kay Guling. Gusto ko lang malaman. kung ano ang magiging reaksyon niya kapag ginamot kita. Iyon na lang. CJ. Mabuti. Ngayon, umalis ka na. Huwag mo na hayaang makita kita ulit. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Kakaiba. Bakit ganito kabigat ang pakiramdam sa puso? Kamakailan lamang, nagkaroon ng pagbabago sa chairman ng Gu Group sa Jing City. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Gu, si Gusui, Ay humalili bilang bagong chairman ng Gu Group. Ma, Nandito ka na. Hoy kuya, hindi ba't kasama mo si Gusui? Sa Gu Group, bakit ka nakauwi? wala akong ginagawa. Hindi ba? Hindi ba't ikaw ito? Tingnan mo. Anong problema sa mata mo? Hindi ako ito. Hindi ba? Ikaw ito, di ba? Xiang Yu, kung wala kang magawa, maghanap ka ng trabaho. Ako. Hoy kuya, narinig ko na may auction sa susunod na linggo sa katabing lungsod. Wala naman akong ginagawa. Isama mo ako. Sa itsura mong yan, hindi ka bagay. Hindi kita isasama. Sino ang may itsura? Pagdating sa pagiging masungit, si Gusui ang tunay na masungit. Huwag mo nang banggitin ang babaeng yon. Maligayang pagdating sa Jayang City Charity Auction. Muan, kung hindi na kaya ng katawan mo. Pwede kang umuwi para magpahinga. Ayos lang. Gusto kitang samahan at hindi pa ako nakakapunta sa ganitong okasyon. Para na rin itong bagong karanasan. CJ, sisiguraduhin kong mabibili ko ang 5 taong gulang na blood ginseng na yun. Para magamot ka. Hindi ba sinabi ni Lolo, wang na ang paggaling mo? Ay depende sa aktual na kalagayan ng blood ginseng, huwag mong ipilit. At siguradong mahal ang blood ginseng na yon. Huwag kang mag-alala, Muan. Ngayon, ako na ang chairman ng group at kasama ang mga bayad sa konsultasyon na naipon ko sa mga taong nagpapagamot sa akin. Malamang ay kaya ko. At sa auction na ito, karamihan ay antigo, ang blood ginseng ay isa lamang. Sa maliliit na item, malamang ay walang problema. Sage. Mga ginang at ginuo, ito ang 5 taong gulang na blood ginseng, isa lamang ito sa buong mundo. Panimulang tawad, 3 milyon. Mabuti, ang binibining ito ay nagtaas sa tawad sa 350,000. Ang ginuong iyon ay nagtaas sa 400,000. 500,000. Ang binibining ito ay nagtaas sa 500,000. May mas mataas pa ba? Muan, nakikita mo, tama ako, di ba? Walang magnanakaw nito. 10 milyon, ang ginoong ito ay nag-alok ng 10 milyon. May gustong mag-alok pa ba? Ano nang ginagawa niya rito? Ito ay isang auction sa ganitong okasyon. Hindi nakakagulat na narito siya. 15 milyon, ang babae sa harap ay nag-alok ng 15 milyon. Ang ginoo sa likuran ay nag-alok ng 20 milyon.
25 milyon, 30 milyon. Ang babae sa harap ay nag-alok ng 30 milyon. Ginoo, gusto mo pa ba? Sui-sui, ito na ang lahat ng iyong pera. Tama na, napakamahal. 50 milyon. Ang ginoo sa likuran ay nag-alok ng 50 milyon. Babae, gusto mo pa ba? Sui-sui, tama na, napakaraming pera. Hindi mo ito maaabot. Paano na ang iyong sakit? Ayos lang, hindi ba sinabi ko, sa loob ng isang taon ay maaari kitang samahan. Ako ay kontento na. Binabati kita, ginoo. Ang millennial blood ginseng ay nabili sa halagang 50 milyon. Shangjin. Ano? Shangjin, ang sakit ni Lolo. Ay hindi na kailangan ng blood ginseng. Bakit mo binili? Ito ay isang auction. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Gusto ko kaya binili ko. Gusto mo? Kung gayon, ipakita mo muna sa akin ang iyong katapatan. Boss Shang, nakikiusap ako sa iyo. Ibigay mo sa akin ang blood ginseng. Nakikiusap ako sa iyo. Sui-sui, tumayo ka. Sige, lumuhod ka rito at ipakita mo sa akin ang iyong katapatan. Sui-sui, huwag mo siyang pakiusapan. Hindi na natin kailangan ang blood ginseng. Umalis na tayo. Hindi pwede. Sui-sui. Talagang ayos lang ako. Kuya Muan. Ayokong mamatay ka ulit sa harap ko. Noong nagkasakit ka noon, nag-apply ako sa med school. Pero hindi ako pumasa. Ngayon, natuto na ako sa aking guro at bumalik. Kung mamatay ka ulit, ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi ko kayang tiisin. Huwag mo akong pigilan. Ang susunod ay bagay. Sa pagitan ko at ni Shangjin. Umalis ka na. Sige. Kung magluluhod ka, samahan kita. Kuya Muan. Mahina ang katawan mo, hindi mo kakayanin. Umuwi ka na, pakiusap, okay ba? Sige. Uwi muna ako. Bukas umaga na lang kita dalawin. Busui, para sa kanya ka pa. Boss Shang. Tingnan mo ang sinseridad ko, sapat na ba? Busui, ikaw. Boss Shang. Pakiusap. Busui. Sui-sui. Boss Shang. Magdamag na nakaluhod si Sui-sui. Kontento ka na ba? Ibalik mo siya sa akin. Ibalik? Asawa ko siya, kanino mo ibabalik? Sui-sui. Kuya Muan. Ano nangyari sa akin? Nagka-low blood sugar ka. Ganoon ba? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito sa ospital? Salamat talaga, Kuya Muan. Nasaan si Shangjin? Siya. Siguro bumalik na sa Beijing. Hindi pa niya binibigay sa akin ang blood ginseng. Sui-sui. Okay lang, magpahinga ka muna at kumain. Kailangan kong hanapin siya ngayon. Hala, Sui-sui. Kuya Muan. Sabi ko na, hindi kita hahayaang mamatay sa harap ko pang muli. Hindi kita hahayaang mamatay sa harap ko pang muli. Kahit ano nang mangyari sa blood ginseng na ito. Kailangan kong subukan. Hello, hinahanap ko si Boss Shang. Narito ba siya? MRS Shang, paumanhin, sinabi ni Boss Shang na kung ika ang hahanap. Ayaw niyang makipagkita. Oy, sino ito?
hinahanap mo ang kuya ko, di ba? Ayaw kanyang makita, no? Kagabi, ayaw na ayaw niya sa'yo, nasa bahay siya. Hindi man lamang pinapayagan na banggitin ang pangalan mo. Miss Shang, kung wala ka namang gagawin dito, papaalis na ako. Tigil ka, mas gumaling ng husto ang kalagayan ng lolo nitong mga nakaraang araw. Dahil tinulungan mong gamutin ang kalagayan niya, pwede kitang tulungan na makita ang kuya ko. Totoo ba? Papayagan mo akong pumasok doon? Imposibleng makapasok ka. Hayagan niyang ipinagbawal na pumasok ka doon, pero may paraan ako para palabasin siya. Miss Shang, totoo ba ang sinabi mo na hindi maganda ang kalagayan ni Bo Shang? Siyempre totoo. 3 taon na silang kasal ng aking hipag. Bakit kung hindi? Bakit wala pa rin nangyayari sa tiyan ng hipag ko? Nag-aalala na ng husto ang nanay ko. Sa tingin ko lagi namang nag-ehersisyo si Bo Shang. Hindi mukhang may problema siya. Ano naman ang may tutulong ng pag-ehersisyo? Siya pa ang aking tunay na kuya. Hindi ko ba malalaman yon? Mahina lang talaga ang aking kuya. At saka, noong gabi mismo ng kasal nila ng hipag ko, wala pang 15 minuto, tapos na agad siya. Ang bilis naman yan. Boss Shang, ito ang record ng pulong ngayon. Di ba kailangan? Hindi po. Dumalo po ang asawa at kapatid ninyo ngayon. Nandito po sila ngayon. Sa reception area po. Anong nangyayari? Gusui Xiangyu. Siyempre, totoo nga na may problema siya. Hindi ka pa ba naniniwala sa sinasabi ko? Tumigil ka na sa pagsasalita. Kuya. Tingnan mo, sinabi ko naman sa iyo na mapapalabas ko ang aking kuya eh. Dito lang ako hanggang dito, tara na. Shang Jin. Wala itong kinalaman sa akin, si Shang Yu talaga ito. Sumunod ka sa akin. Hindi pwede dito. Ginawa ko lang ito dahil gusto kitang makita, kaya ako. 15 minuto. Gusui, hindi ka nagsasabi ng totoo. Shang Jin, hindi pwede ito, bitawan mo ako. Sumigaw ka ng mas malakas. Pakinggan ng mga tao sa labas kung gaano katagal ako. Hindi iyon. Shang Jin, Shang Jin. Shang Jin. Talagang hindi pwede dito, pakawalan mo na ako, please. Alam kong nagkamali ako. Ipapahatid kita ng driver. Pag-usapan natin ang iba pag-uwi. Pero, Ayokong ulitin ang sinabi ko. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Halika rito. Yakapin muna kita sandali. Bakit ka pumunta sa opisina kanina? tungkol pa rin ba sa blood ginseng? Ano bang kailangan kong gawin para ibigay mo? Alam ko na. Shang Jin. Wala namang silbi sa iyo ang blood ginseng na iyon. Pwede nitong iligtas ang buhay ni Kuya Muan. Ano naman? Wala akong pakialam. Shang Jin. Ang problema natin, huwag mong isali ang mga inosente. Inosente. Sa'yo ba inosente siya? Ang asawa ko umalis ng bahay dahil sa kanya. Sinasabi mong inosente siya. Baka naman noong dati. Tuwing tayo'y nagtatalik, siya ang nasa isip mo. Shang Jin, mukha mo. Shang Jin. Ikaw, Suisui. Tingnan mo, kamukha ko ba siya ngayon? Shang Jin, baliw ka. Baliw ka na. Baliw? Siya mismo ang nangailangan ng blood ginseng, kaya ikaw ang pinadala. Para sa akin, duwag lang siya. Sabihin ko sa'yo. Kahit ipakain ko pa sa aso ang blood ginseng, hindi ko ibibigay sa kanya. Shang Jin, sobra ka na. Gusui, para sa isang estranghero, sinaktan mo ako. Shang Jin. Maaga kaming iniwan ng nanay ko.
Ang tatay ko, si Guling at ang anak niya lang ang mahalaga. Si Kuya Muan lang ang laging kasama ko. Para sa kin, hindi siya estranghero. Pamilya ko siya. Paano mo ako papayagang makitang mamatay siya? Sige, papapanoorin kita kung paano mawala sa'yo. Ang pinakamahalaga sa'yo, kalimutan mo na ang blood ginseng. Maghanda ka na lang sa libing niya. Shangjin, sabihin mo, bakit mo ako ginaganito? Siya lang ang meron ako. Ang tanging pamilya ko, kukunin mo pa? Bakit? Bakit? Shangjin, umalis ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Shangjin, bitawan mo. Shangjin, ikaw. Sui-sui, mabait ka. Baka magbago ang isip ko kapag masaya na ako. Sui-sui, nakabalik ka na. Ito, para sa iyo. Blood ginseng. Ikaw, Ibigay mo ito sa master, bibigyan kanya ng gamot. Dapat inumin mo ito ng regular. Naiintindihan mo. May utang siya sa akin ng 50 milyon ngayon. Kaya akin na siya. Tanggapin mo na. Uwi na ako. Sige na. Naibigay ko na sa kanya. Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Alam ko. Sana totoo ang alam mo. Makalipas ang ilang araw, mag-overseas business trip ako ng 1 linggo. Ayokong marinig na nagpapagalagala ka ulit. Nasa isip ko na. Ikaw pala. Isang linggo na. Dapat nakabalik na si Shangjin. Nitong linggong ito. Walang linggo na pagkataon. Bisitahin natin si Kuya Muan. Hindi ko alam kung regular ba siyang umiinom ng gamot. Huwag kang lilingon. Guling. Anong gagawin mo? Ninakaw mo ang gin ko at inagaw mo ang Gu Corporation. Kami ni nanay. Hirap na ngayon. Masaya ka na. Guling, ano ba talaga ang gusto mo? Pumunta ka sa sasakyan ko mamaya. CJ, Tara. pasok. ayon sa ulat mula kay Boss Shang, sumakay ang misis sa isang kotse kasama si Guling. Ano? Nandiyan ang lokasyon. Pumunta tayo ngayon. Guling, tara na. Kumalma ka. Humarap ka. Guling, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang Gu Corporation at si Shangjin. Ibalik mo lahat yan sa akin. Guling, si Shangjin. Tao siya. Hindi ko siya makokontrol. Ngayon, siya ang ayaw bumitaw sa akin. Nagsisinungaling ka. Simula't simula pa, pamalit lang ako sa'yo. Hindi ka magiging mahal ni Shangjin. Di ko alam yan. Di mo alam. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo mamaya. Sa inyo na tong babae mamaya. Mag-video kayo.
Ipapadala ko lahat kay Kuya Jin. Para makita niya kung gaano kakarumi. Ano nang ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Huwag kayong lumapit. Huwag. 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 Aray. Bitawan siya. Kuya Jin. Guling, anong nangyari? Kuya Jin, hindi ganyan. Pakinggan mo muna ako. Alam kong mabait ka. Baka may malaking pagkakamali? Gusto ko lang kausapin ng maayos si At. Aray. Bitawan siya. Kuya Jin, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-aksaya ng oras. Bitawan siya. Sige, bitawan na siya. Okay ka lang ba? Tumayo ka. Okay lang. Kuya Jin. Boss Shang. Darating na ang mga bodyguard natin. Miss Guling, paano natin sila pakikitunguhan? Walang dapat mabuhay. Okay na yan. Magpahinga ka lang ng ilang araw. Gagaling ka na. Shangjin, kailangan kong maghanda ng gamot para kay Lolo. Ako na. Kailangan mong magpahinga. Yung mga gawain, pabayaan mo na lang sa mga katulong. Pero kailangan i-update ang reseta. Mas maganda na ang pakiramdam ni Lolo nitong mga nakaraang araw. Makakatayo na siya sa susunod na mga araw, kaya naisip ko. Mas kailangan mo ng pahinga kaysa kay Lolo. Pero hindi pwedeng tumigil ang gamot ni Lolo. Anong mangyayari kung tumigil ng isa o dalawang araw? Ano bang? Mas mahalaga pa sa kalusugan mo ngayon? Shangjin. Parang, iba ka na mula nang umuwi galing abroad. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong magpahinga. Yung gamot ni Lolo, ibigay mo sa akin ang reseta. Papakuha ko na lang sa mga katulong. Ayan. Sige na. Ikaw, magpahinga ka muna, kukuha ako ng tubig at inom ka ng gamot. Esan. Xiaoding, napanood mo ba ang balita? Patay na si MS Guling. Ha? Paano siya namatay? Hindi ko alam, ang sakit-sakit. Ano? Boss Shang. Ano ang gagawin nila kay MS Guling? Walang dapat iwanan. Gabi na. Matulog ka na. Sage, Ajin, ha? Hindi mo ba ako yayakapin? Muan. hanggang kailan mo ako lulukuhin? Suy-suy, huwag mo akong itula. Nasaan na yun si Shangjin? Talaga nga. Suy-suy, iniibig mo na siya. Iba yon. Muan. Nasaan na si Shangjin ngayon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Huwag mo nang ipagpatuloy to, nakapatay ka na. Ano naman? Ikaw ang nagsabi. Hindi niya pinapahalagahan ang sarili mo. Hindi kanya inaalagaan. Bakit hindi ako ang pumalis sa kanya para alagaan ka? At mahalin ka, bakit hindi pwede? Muan, kumalma ka. Sabihin mo muna sa akin si Shangjin. Buhay pa ba siya? Ayos lang siya. Hindi ko pa siya ginagalaw.
Nag-aalala ka sa kanya. Asawa ko siya. Siyempre, nag-aalala ako. Pero hindi ba siya ang kapalit ko? Dati. Pero maliban sa mukha, sa lahat ng iba pa. Magkaiba kayong dalawa. Kung magkapareho naman ang mukha, bakit hindi pwede? Sui-sui. Pwede mo akong ituring na siya, hindi ako magkakaproblema. Hindi mo nababaliw ka na, hindi ka siya. Ikaw ang sarili mo, hindi ka siya. Hindi ako naniniwala, wala kang nararamdaman para sa akin. Hindi ako naniniwala. Muan, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Hindi. Ako ang nauna. Bakit ganoon? Umalis ka. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang sarili ko sa harap mo. Huwag. Sui-sui. Mali ako. Huwag magpadalos-dalos. Nasaan na ba talaga si Shangjin ngayon? Sige. Ilapag mo muna ang hairpin. Pasensya na, mali ako. Dadalhin kita sa kanya, okay? Muan, pwede bang huwag mo na akong lokohin? Sige. Hindi na kita lolokohin, sumusumpa ako. Sui-sui, akin ka lang. Muan. Shangjin. Shangjin, gising ka. Ako ito. Ako si Sui-sui, Shangjin. Sui-sui. Shangjin. Sui-sui. Bakit ka nandito? Wala bang ginawa sa'yo ang gago? Wala. Shangjin, bakit ka nandito? Nasugatan ka. Galing ako sa business trip. Pagdating ko sa hotel, nakita ko si Muan. Tapos nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko, nandito na ako. Kasalanan ko lahat ito. Si Muan ngayon, hindi na siya normal na tao. Mag-iisip muna ako ng paraan para makalabas tayo. Sui-sui. Hindi ka sumusunod. Hindi mo dapat nilapitan ang kulungan na yon. Sui-sui, halika rito. Sui-sui, huwag kang lalapit. Ulitin ko. Sui-sui, halika rito. Sui-sui, huwag mong pakinggan, huwag kang lalapit. Sui-sui. Sui-sui, huwag kang lalapit, Sui-sui. Shangjin, ngayon, akin na siya. Gago. Kung malakas ka, sa akin ka. Muan, pakawalan mo na si Shangjin. Nasugatan siya, marami siyang dugo. Kung hindi maagapan, may mangyayaring masama talaga, Muan. Ano ang kinalaman ko diyan? Sui-sui, hindi ba't napagkasunduan natin na sa buong taong ito? Sasamahan mo ako? Bakit ka pumunta sa kanya? Hindi Muan, ibinigay ko na sa'yo ang halamang iyon. Hindi mo ba kinain? Makakapagligtas yun sa buhay mo. Sui-sui. Ang katawan ko, malubha na ang sakit. Sabi ni Lolo Wang, kahit na ang halamang iyon, makakapagpahaba lang ng kalahating taon sa buhay ko. Hindi pwede, hindi pwede. Ako niya. Tumahimik ka. Kung gusto mo siyang patayin, barilin mo muna ako. Binibini, alam mo ba, ang muling magdesisyon na bumalik sa mundong ito at harapin muli ang sariling kamatayan. Gaano kahirap na desisyon yon? Gusto ko lang gamitin ang natitirang oras para masamahan ka ng maayos. Bakit mo siya minahal? Muan, Kung ganito, mamatay tayong magkasama. Ihulog mo ang hawak mong tao. Sui-sui, huwag. Xiaoan, huwag kang gumawa ng kalokohan. Kuya,
Kalmahan mo, huwag kang lumapit. Ginoo, ano ang gusto mo? Sabihin mo, ano ang kailangan mong gawin para pakawalan mo ang hawak mong tao? Nga, susubukan naming matugunan ang hiling mo. Wala akong hiling. Ang hiling ko ay mamatay siyang kasama ko. Hoy kuya, kalmahan mo. Kuya, ikaw, magagamot ka. Siguradong mabubuhay ka. Huwag mong saktan si Ate Suisuy. Kuya, hindi mo ba sinabi? Pinakagusto mo si Ate Suisuy? Gusto ko siya. Ano ang silbi noon? Sa loob ng maming taon, ang pagmamahal ko, isang panaginip lang. Kuya Muan, mula pagkabata, ikaw at si tito mo lang ang pinakamabait sa akin. Kahit na wala tayong dugong magkadugo. Pero talagang itinuturing kitang tunay na kuya. Itinuturing kitang kadugo. Ang pagsasamahan natin lampas na sa magkadugo. Suy-suy. Huli na ang lahat. Huli na. Tiyawan. Anak, napakatigas ng ulo mo. Ihulog mo na yan. Bumalik ka na, may oras pa. Wala nang oas. Wala nang oas. Nang magdesisyon akong patayin si Guling. Wala nang oras para sa lahat. Okay lang, suy-suy. Sabay tayong mamatay. Huwag, Muan. Bitawan mo siya. Huwag kang mag-alala. Papatayin muna kita, tapos ako naman. Para magkasama tayo magpakailanman. Ah. Kuya. Kuya Muan, bakit ka napakatanga? Bakit? Ngayon, talagang alis na ako. Hindi na ako babalik. Hindi. Ayaw ko. Ayaw ko. Hayaan mo na lang itong magpakailanmang samahan ka. Kuya Muan. Huwag. Suy-suy. Huwag kang umiyak. Kuya Muan. Kuya Muan. Sana sa susunod na buhay, malusob at masaya ka. Hindi na para sa ibang tao o bagay ang mag-aalala o magpabigat sa iyo. Tara na. Naghihintay si Lolo sa bahay para kumain tayo.